Ginagamit ko ay iisang sprayer lang po. Good morning. Dito tayo ngayon sa ating taniman ng talong. Kailangan po natin itong diligan uli para po mas gumanda po yung ating kanilang pong mga bulaklak at kakapit. At siguradong mabubuo po. Hindi po maglalagas. So tinanghali po ako ngayon. Alas 10 mag-alas 11 na. Pero medyo kumukulim-kulimlim naman po ang panahon. Sa saglit-saglit pong diligan ito ng pataba. Yung talong natin. Hindi pa po ako nakapagbawas ng mga sanga. Ayan na po. Madamo. Ito na po yung ating kailangan po ay spray ang aking gagamitin dito para po mas madali. So ito yung aking didilig, tinunaw na Nitrabur saka winner. Ito yung aking didilig dito sa pasunod na talong. So dito muna ang unahin natin. Papunta po tayo doon. Ayan. Kahit na po i-ano natin sa kanyang mga puno. Kasi ito naman po ay hindi po siya masyadong hindi po mainit ito. At saka control naman po sa yung isang drum. Lagyan po natin ng konti lang po yung nailagay po natin. Mga tigsa 10 lata ng maliit na sardinas. Para kahit dinig po natin sa malapit sa puno ay okay lang kasi ito yung magulang na. Ganun lang ito. Tapos po natin lahat ito. Natapos ng diligan ng pataba. Ayan. Sobrang init. Alas 12 na ng tanghali. Grabe ang kanyang init. Napakainit ng panahon. Ito yun yung aking nagawa sa ngayon. Tapos ko na pong mapataban itong talong. Hapon na naman kasi sa oras nga po ng alauna, alas 2, yun yung pinakamatinding init ng panahon. Tayo muna mag-i-spray ng damo dito sa ating liman ng talong. Kasi nga po, ayan o. Madamo ang kanyang daanan. Mo nang i-spray nito. Kasi nga po, ayan o. Malalaki na yung mga damo. Mamaya tatalunin po yung ating talong. Ito naman po ay parakpat. Sa mga dahon lang po ito. Contact action. Yung matatamaan lang po ang kanyang mapapatay.
Tapos na pong ma-spray itong mga damo. So naman po ay itong talong ang ating i-sprayin para po ayos at hindi po lumala yung mga uod. Ayan, so ngayon naman po ulit tayo magpapatuloy ng ating spray dito sa talong. Katapos natin ma-spray yung damo, yung talong naman para po hindi sirain ng uod, hindi sirain ng mga rot, borer, yung kanyang tangkay talbos. Tapos na rin po natin itong ma-sprayan. Yun yung nandun sa bandang yun, yung nauna kong in-spray. Kaso lubat yung itong aking sprayer. Kaya ngayon ko lang po pinagpatuloy sa yung mga buko, mga bunga. Ayan o. May malaki. Ayan, mga nagtatagong mga bunga. Ayun o. Ayan, malapit na po tayo dito magpitas. Ayan, dala-dalawa. Ito, dala-dalawa. So dito naman po, na-spray din po natin. Na-spray ko yung damo, na-spray ko na rin itong talong. Tapos po natin ma-spray sa damo, ma-spray yung talong po natin. Tapos po natin lahat. Ito po yung ating isi-share po sa inyo. Bakit dala-dalawa yung ating sprayer? Ito, yung nung una, ang ginagamit ko ay iisang sprayer lang po. Pero nung maglaon na hugas tayo ng hugas, saka may naiiwang residue o anuman na papatay sa ating tanim, kaya magkahiwalay na po yung ating sprayer. Ito ay para sa damo, ito naman po ay para sa mga gulay. Kaya po dalawa magkahiwalay po yung ating sprayer. Itong isa ay para sa damo, itong isa ay para sa gulay. Itong si Swan ang para sa gulay, itong si Spruhens para sa taydamo. Kailangan po nating ihiwalay. Hirap po ang hugas ng hugas. Pwede po namang hugasan. Sinero yung technique sa amin noon na ang panghugas daw ng herbicides, yung lupa, tutunaw-tunawin mo daw sa spray tank at saka mo hugas ng 3 beses. Bumili na lang po tayo ng isa para dalawa, magkahiwalay po. Yung iba yung pang sa damo, iba po yung para sa gulay. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa ibang bansa man, nasa dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, shout out po sa lahat. Shout out po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Ingat-ingat and God bless po. Bye bye.